Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Antabayan na natin siya. Ayan. Habang ako ay naririto, kayo po'y dapat na nandyan. Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay 26 ng June 2025. At alam nyo na, ngayon po ay Thursday, 11:05 ng umaga. Kamusta na po kayo, guys? Alam ho natin, marami talaga nagpapanik. Alam nyo, tayo po ay tanging kailangan lang po natin ay magsama-sama tayong manalangin. Lahat naman po tayo ay talagang, sabi nga, kinakabahan. Pero ang importante, mga kaibigan, ay, yan, 26 ngayon, tama, di ba? Biglang ganun 26, ayan. Anyway, alam niyo naman, masyado tayong atrasado dahil walang tulugan. Napakahirap po talaga na umuulan, guys, no? Lalong-lalo na kapag ang iyong minsan tinutuluyan ay sumasabay sa patak ng ulan, di ba? Kayo'y pumapatak na naman ang ulan. Ganyan na nangyayari ngayon. At hindi lang po yan. Hindi pa ho natin, naku, alam niyo, marami na akong kinausap na gagawa ng bubong ko, pero sa tuwing gagawa, umuulan pa rin. Bakit kaya gano'n, no? Hindi pa rin tama ang naipapagawa natin. But anyway, talaga hong ganon. Kesa ho magsentir ang aking kalooban ay pagpatuloy ang laban. Ganon lang ho talaga. Pero sabi naman ng ibang mga mababait na netizen, wow, ulan lang naman yan. Tis-tis lang. Oo nga naman. Alam nga, mga kaibigan, talagang nagtitiso tayo. Talagang ang ulan ho naman talagang pumapatak lang yan o tumutulo lang yan pag may ulan. Ganon ang sabi nila. Ang galing nyo, ha? Ang galing nyo talaga. Anyway, sa ngalan pa rin ho ni Atty. Ferdy Topacio, alam nyo naman yung ating partner, darating yan kapag meron pang oras, no? Ang importante, mga kaibigan, salamat kay Jasper at syempre kay JM. Thank you so much, JM. Nagbukas ang Department of Education ng 20,000 bagong teaching positions para sa school year 2025 to 2026. Good news to, guys, ha? Ito ang kinumpirma mismo ni Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara na anya ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kung saan ang bawat nag-aaral o mag-aaral ay gagabayan ng mga kwalipikadong guro. Ito yung hinahanap natin, guys. Napakaganda ho ng ganitong ginawa nung eto. Talagang plano pa lang, pero pag nagawa na yan, makikita natin ang changes, no, ng ating quality ng mga pagtuturo at quality ng mga estudyante. Kabilang sa mga posisyon ang Teacher 1, Special Needs Education Teacher at Special Science Teacher 1 na ipapamahagi sa lahat ng rehiyon o rehiyon batay, rehiyon batay sa datos ng enrollment at kakulangan ng guro. Yan. Yung rehiyon po, iba-iba hong lugar yan. But anyway, alam nyo, nagtuturo talaga yan. Sabi nga ho ng iba, kapag ang isang bata ay sa bahay pa lang tinuturuan na ng mga magulang, lalong gagaling kapag kaharap ang guro nila. Yan, dapat responsable din ang mga magulang, especially yung nanay. Usually, nanay lang talaga naiiwan sa bahay. Bahagi ang hakbang ng mas pinalawak na edukasyon reform, no? Kabilang ang pagtaas ng teaching allowance, mas magaan na workload at mas malinaw na mga panuntunan sa promotion ng mga guro. Yung mga ganitong initiative, suportahan po natin, mga kaibigan. Ito po ang kailangan ng bansa natin ngayon. At lalong-lalo na yung mga guro, naku, take note, guys.
minsan kasi kapag mali ang salita ng guro, pati estudyante na mamali din. Nung dati hindi ho yung ngayon. Kasi yung ngayon ho, at tingin naman ho natin magagaling ho ang mga papasok na yan. At hindi lang po yan. Nung araw ho kasi kapag binisaya yung, meron nung gano'n, di ba? Pag binisaya yung dialect ng isang teacher sa English class, eto, nagkakaproblema na ho tayo dyan. At yan po ang kadalasang problema nung araw Pero ito po'y nako-correct naman no? Na pagsasabihan naman po ang ilan nating mga English teacher na iwasan ang kanilang ang kanilang Bisayan sabi nga nila yung mga habit na minsan pati yung English ay nagiging accent nila ay Bisaya. So siguro yun lang po naman yung konting problema at alam niyo naman, lahat ng problema may solusyon. Yan. Lagi po nating sinasabi yan dahil tayo po naman ay naghahangad ng ikabubuti ng ating sambayanan, lalong-lalo na ng mga estudyante. Samantala, mga kaibigan, nagbabala ang Department of Education laban sa kumakalat na peking balita online ukol sa cash aid, class suspension, scholarship at sinasabing no backpack policy. Ayon pa rin sa Education Department, ang mga naturang post at hindi totoo at dapat maging maingat ang publiko sa mga impormasyong kumakalat sa social media. Naku, take note muna guys, huwag kayong basta-basta naniniwala talaga. Siguro humanap kayo ng mga station o mga, lalo na dito talagang kailangan nating hanapin ang problema, no? Na tama ang solusyon. Dito talagang magagaling ang mga natin dito, mga writers po natin, ang mga nagsasabi po ng balita, sila po talagang hinahanap muna nila yung original nung balita na yon. Kaya po sabi nga po dapat talaga ingatan natin. At pag napeke tayo, natural yung mga followers natin, yung mga nakikinig at nanonood ay mapepeke lahat. Kaya po ingat-ingat lang pag may time. Okay, kasunod dito patuloy namang pinapayuhan ng ahensya ang lahat ng sumasangguni lamang sa kanilang opisyal sa social media accounts para sa mga lehitimong anunsyo at maging mas mapanuri laban sa maling impormasyon online. Ako, mamaya may guest po tayo via phone, Patch. At alam mo, magaling itong magiging guest natin maya-maya lang po. Antabayanan po natin. At syempre, ayon pa rin sa balita, nananawagan sa International Criminal Court ang abogado ng mga biktima ng war on drugs na tanggihan ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang interim release. Ayon kay Principal Counsel Paulina Masida ng Office of Public Counsel for Victims, ikinababahala ng mga biktima ang posibilidad na makalaya ang dating Pangulo. Giit ng kampo ng mga biktima na nanatiling makapangyarihan ang dating presidente at may banta sa mga testigo at proseso ng korte sakaling palayain ito. Binanggit din ng ICC prosecution na hindi kinikilala ni former President Duterte ang legalidad ng kaso at mayroon siyang mga pahayag laban sa ICC. Bukod pa sa petisyon, isinampan niya sa Korte Suprema para hadlangan ang kooperasyon ng Pilipinas sa Korte. Bagaman may bansaan nilang handang tumanggap ng dating Pangulo, naninindigan ng kampo ng mga biktima na dapat siyang manatiling nakakulong para sa masiguradong haharap siya sa paglilitis. Yan. Siguro may kanya-kanya tayong opinion dyan. Doon tayo sa anong tama sa alam ninyo. Meron mga ganun talaga. But anyway guys, tayo po'y, alam nyo hindi po ako nakatulog, kaya huwag kayong magulat. Huwag kayong magulat at lumaki yung eye bags ko, no? Alam nyo naman, napakahirap matulog kapag ang dami nating inaasikaso, di ho ba? Tanyo yung tulo, kung ano-anong mga usapin, yung parking, yung basag na kalsada, yung, guys, alam nyo, akala ko pag uwi ko, okay na, di ba? Pero ganun talaga ang buhay. Sabi nga po, kung ano hong problema, isang guni natin sa kinaukulan, yun ang tama. Pero minsan, hindi naiwasan talaga. Habang ikaw ay bumabiyahe patungo sa iyong paroroonan, dumarating po ang panahon na talaga nga naman dumadami
ang mga nagrereklamo, dumadami ang mga hindi ho magaganda ang kanilang mga komento kasi nagbabasa-basa rin ho tayo at dumadami rin ang mga napakaraming alam. Alam nyo guys, no, sa dami ng mga kababayan nating nakakaalam sa sitwasyon, siguro po hanapin na lang po natin ang solusyon, ha? Marami ho tayong mga bagay-bagay na dapat hong bigyan ng pansin. Unang-una, tama ho yan, ang edukasyon. Yan, binigyan na ho ng panahon ng Pangulo at yan po ay binigay na, no, yung kanyang payo dito sa ating Secretary ng DepEd, no. Ako'y natutuwa kasi hanggang ngayon talaga naman si Secretary Sani Angara ay talagang maraming mga posibilidad na maitutulong talaga. Minsan na natin ding naging kilala si Senator Angara, Edgardo Angara, nung panahon na meron pang hindi ko lang alam kung ngayon meron pa rin yung OFW family, no? Na kung saan ay madalas po tayong nakukuhang host dyan sa kanilang mga activities, no? Salamat at nagbigay lang sa akin ng paalala tong grupo na to. At sayang, no, kapag meron sanang malapit na ho ang 20th Congress, no, na kung saan eto na, ibang grupo na to kasi may dumagdag, may nabawas, may nawala, di ba? yung mga magagandang nangyari nung nakaraan, sana po ipagpatuloy, ba? Yung magagandang nangyari o accomplishment ng nakaraang Kongreso, 19th Congress, ituloy nyo lang po ang inyong mga ginagawa. Kung sa tingin po ninyo, ito po ay makakatulong sa taong bayan. Marami ho kasing nagsasabi na kaya daw ho hindi gumaganda ang sitwasyon ng Pilipinas ay dahil daw po doon sa mga nangyayaring proyekto, sa nangyayaring mga aktibidades na kung saan kapag nagpalit na naman, eto na, nawawala yung mga dating pinag-usapan, nawawala yung mga aktibidades, nawawala yung mga proyekto, kung saan-saan, no? Pero thankful tayo sa ilang mga barangay captain pa lang, ha? Yung mga barangay natin ay natutuwa tayo kasi patuloy silang gumagawa ng sa tingin nila ay makakatulong. Ito naman po ay sabi ng iba, kagaya nung kahapon, di ba, na sabi nga ni Atty. Topacio, na ang barangay daw, dun sa, ito daw po mula pala sa IRA, no? At malaking tulong ito kung merong budget taon-taon ang barangay para gawin ang mga nararapat. At ilang barangay naman ang thankful tayo na talagang hindi nagpapabayad pagkuha ng barangay ID, pagkuha ng mga sertipiko, yung mga ganon, certificate of indigent, di ba? May mga ganon tayo. At yan po ay nagagaling dun sa mismong kaban ng barangay. Kaya po, alamin po natin kasi hindi ako sure kung lahat ng barangay po ay talagang ginagamit po nila yung kanilang mga pondo, which is right, no? Kung ito po'y magagamit nila sa tama, make sure na tama po ang mangyayari, di ba? Alam naman ho natin na marami hong mga barangay chairman na hindi ho nanalo last election ng barangay dahil nga po sa mga katiwaliang nagaganap. Yan, imbes na yung budget ay gamitin para sa proyekto ng barangay, ay kung saan-saan daw nauuwi. Ayun yan sa mga ilang nakausap natin. At ako naman po, ay nagsusumamo sa inyo. Baguhin niyo na po ang ibang kaugalian ng ating mga leader. Kung kayo po ay merong mga proyekto na gagawin, ay gawin na po ninyo sa pamamagitan ng pondo na naaayon sa natanggap po ninyo, di ba? Huwag na ho kayong magbakasakali na makalusot kasi hindi na ho kayong makakalusot dahil marami ho tayong bantay, lalong-lalo na ang internet ngayon, high-tech na ho. Ito nga pinangangambangahan nga ho natin ang A1 kasi AI, di ba? Yung artificial intelligence na kung saan ay talagang napakarami nilang mga agad-agad na mga sagot, di ba, sa sitwasyon. Na ako naman hindi masyadong naniniwala sa mga AI kasi una-una, kapag tayo nagdepende diyan, wala na tayong gamit, di ba? Wala na tayong talino na magagamit diyan kasi kung tayo lahat ay nandiyan nakadepende, lalo na yung mga ilang estudyante, nagulat ako, tinitingnan nila AI na lang. Minsan sinabihan ko yung mga estudyante na kilala ko na huwag kayong masyadong maniwala diyan, huwag kayong dumepende diyan. Kasi ginagamit minsan ng iba. Yan.
Lalo na ho doon sa aking napuntahan sa Pampanga. Merong kwento ho doon na isang tao na pinaalis doon sa kanilang kumpanya, no? Siyempre, pinaalis dahil sa patagong pagnanakaw ng budget doon sa kanilang opisina. At hindi alam nung taong pinaalis na yon na meron po nakabantay sa kanya. Yun po ang CCTV, yun po ang mga hidden camera na hindi po niya alam, no? Siya po'y nangungupit sa kaban ng opisina na kanyang pinapasukan. So, ang ginawa ng may-ari, tinanggal na lang po para hindi naman mapahiya yung tao. Tinanggal na lang po siya, ibinigay yung natitira niyang sweldo ng maayos. Eto na, maayos ibinigay, nag-usap sila nung may-ari at ng management, kinausap siya. So, ipinaalam sa kanya na lahat ng mga katiwalian niya, di ba? Ito maganda to, no? Sample to dun sa mga iba na wag kayong mag-iisip na makagawa ng masama o ikasasama ng inyong trabaho, pinapasukan ninyo, di ba? Kasi meron at merong gagawa niyan dahil sa tukso, no? Maaring sa pangangailangan, maaring hindi naman ho sinasadya, nakita lang, mga ganon. Sabi nga po natutuwa ako dun sa mga tao na nagbabalik pa ng anumang napupulot nila, di ba? Nababalik pa kung anumang naiiwan nilang mga gamit, di ba? Thankful tayo dyan at yan, hindi natin kinakalimutan yan. Natutuwa rin ako dun sa mga taong imbes na manira, ang hinahanap niya ay magandang ugali ng isang tao, di ba? Oh, yeah. Yeah, ayan. Kasi alam niyo guys, kapag tayo po ay nakatutok sa kagandahan ng ating moralidad, sa kagandahan ng ating mga kapaligiran, nakatutok tayo dun sa puro magagandang images, no? Maganda ho ang ganong mga gawain. At yan po ay nakakatuwa para sa may-ari. Nakakatuwa din po yan para sa management kasi, syempre, marami yung nagpapatakbo lalo na kung malalaking kumpanya, di ho ba? Pero, hindi lang po isa, dalawa, tatlo, marami pa, higit pa, no? So, yun po yung aking payo lamang sa ilang mga friendship natin o sa mga nakakakilala. Kaya ako natutuwa ako kasi dahil nga, alam niyo naman, sikat yung aking kasama, di ba? Sikat si Atty. Topacio. Natutuwa na rin ako, nare-recognize po tayo bilang isang kaagapay. Kaya thankful tayo sa Panginoon kasi inilaan sa atin ang taong may karapatang maging kaibigan natin. Kasi talagang tayo, noon pa tayo naghahanap ng mga tamang kaibigan. Alam niyo, minsan mahirap hanapin yan lalo na kapag ikaw ay kinainggitan. Kapag ang isang tao kinainggitan na, wala na siyang nakikitang maganda, puro pangit na, yan, ganyan no ang tao. Tandaan ho natin, lahat ng taong naiinis sa'yo kahit wala kang ginagawa, talagang ganun ang buhay. Well, anyway, ayan. Ayan, ganun na nangyayari ngayon. At syempre, tayo naman po, thankful tayo dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na, okay, syempre, okay, mga kaibigan, tanggap muna tayo ng balita, follow up, para sa report patungkol sa rally sa Maynila mula kay Patrol sa Aya Yopangco. Kapatid, mabuhay ka. Patrol 5, huwag mong dagdagan ng isa pa kasi hindi maganda pakinggan. Parang ang Patrol 5 na rin Patrol 6 o 6 pala. Oo. So kayo, patuloy pa rin ang sinasagawang kilos protesta o rally programa ng mga LGBTQ plus sa kanilang programa dito sa may Claro Emerecto, harapan ng UE at ilang metro na lamang layo sa Mendiola sapagkat hindi sila pinayagan na makalapit ng Mendiola at nagkaroon pa ng bahagyang kaguluhan kanina agawan ng barikada para makatawid ang mga realista. Ang demands ng rally ito ay pakinggan natin yung ating panayam kay Congresswoman Lisa Masa ng Gabriela. Okay, at sa ngayon, tuloy pa rin yung programang isinasagawa rito. Ang pinakamasaklap, ang magkabilang panig ng Claro Emerecto, yung galing ng Divisoria, papasok ng Legarda, yung galing ng Legarda, papasok ng Claro Emerecto, patungong Divisoria o Santa Cruz, ay hindi pa rin madaanan ng anumang uri ng sasakyan sapagkat barado ito ng mga sasakyan ng pulis
at barado rin ng mga rallyista itong Claro Emerecto kung hanggang sa ngayon ay nagdurusa pa rin ang mga motorista sa napakabigat na daloy ng trapiko dito sa may Ligarda patungong Ayala Bridge at dyan sa may Rizal Avenue at mga kanugnog na kalye. Doon na lamang sila dumadaan pero talagang napakasikip ng daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Lisa Masa ng Gabriela. Okay, so may problema. May problema talaga. Malaki talagang problema. So, sa ngayon, antabayanan pa rin natin kung ano magiging kahinatnan itong kilos protesta na ito. Itong rallying na nangyayari ngayon dito sa may Claro Emerecto. Ito sa Patrol number 5. Ayun pa, para sa Elemento ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Yan na. Ayan. Kasi tignan nyo naman yung ating prompter, merong kulay. Ayan. Kaya hindi ko masyadong na ano. Pasensya na. Salamat, Kuya Aya. Yupang ko. Yan ang isa sa mga ano natin sa mentor natin na talagang pinagkakautangan ko ng loob. Alam niyo yung mga taong ganyan, hindi natin pwedeng kalimutan. Okay, nawawala yung kanyang yung clipping, may yung interview. Ayan, kung maipapasok lang sana, no. But anyway, salamat po Kuya Aya at tayo po muna ay magta-time check sa ngalan po ng ating kaagapay attorney Fer Dito Pasio. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, show to Pasio. Muli po, sa ngalan ni attorney Fer Dito Pasio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Alam mo, nakakaba talaga, di ba? Kapag bago ka pa lang. Ganun talaga yun, guys. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Ako ha, Kuya Aya, sorry po kanina. Ayan, alam mo naman marami tayong mga chances. But anyway, ang oras po alam nyo naman, ito sa oras na ito, nandyan na ba ang contact natin, mga kapatid? Ayan, nandyan na ba ang ating phone patch guest? Ayan, nandyan na ba? At habang hinihintay natin mga kaibigan, muli po sa balita po mula kay Jasper, syempre, nagbabala ang Department of Migrant Workers laban sa mga nagpapanggap na empleyado ng ahensya na naniningil at nag-aalok ng peking trabaho. Tinukoy ng DMW ang dalawang individual na sina Eduardo Sevilla at Charm Antoinette Gallego na walang kaugnayan sa ahensya at walang pahintulot na nagsagawa ng Overseas Employment Services. Iginiit ng ahensya na hindi sila humingi ng pera o nag-aalok ng pautang sa pamamagitan ng hindi opisyal na channel. At hinikayat naman ang migrant workers ang publiko na beripikahin ang impormasyon sa kanilang opisyal na social media accounts at huwag basta magbigay ng personal o banking details sa hinalang individual. Oo nga naman. Alam nyo guys, marami ho tayong problema ngayon at kaya iwas-iwas lang pag may time. At ngayon, eto, idol ko to. Isang political analyst, kailangan nating malaman ang update mula sa kanya, si Mr. Manny S.D. Lopez. Magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Jocelyn, at sa iyong mga tigapakin. Ay, grabe ka, Kuya Manny. Juvie na lang. Masyadong mahaba. Okay, Juvie. Yes. Anyway, alam mo naman, Kuya Manny, napaka-importante kasi ng sitwasyon. Ang sitwasyon, alam mo naman, kahit saan nagkakagulo sa mundong ito, kapag may mga kaguluhan, ay talaga ang Pilipinas ay number 1 na nag-aalala, di ba? Lalong-lalo na ito sa nagaganap na naganap o nagaganap o magaganap pa. Marami kasing pagbabago, di ba? Pero Kuya Manny, ano sa palagay mo ang pinagsimulan nitong Israel versus Iran? Well, for one thing, timely and relevant at napaka-importante na mapag-usapan ang mga issues nitong behind the Israel-Iran war. Alam mo, actually, in the ancient times, ang Israel at ancient Persia, the modern-day Iran, were friends. As a matter of fact, there was a point in time when the Jewish people were enslaved
by the Babylonians, it was Cyrus the Great, a Persian king who actually liberated the Jewish people after 70 years of captivity at pinauwi sila sa kanilang bayan, no? Sa Canaan at sa present-day Palestine or Israel. Ngayon, ang pinag-aawayan ng modern-day Israel, the Jewish state of Israel, and the Islamic Republic of Iran is over the issue of Iran developing its nuclear capabilities. Kaya alam naman natin sa balita, Israel undertook a preemptive strike para sirain itong mga nuclear facilities ng Iran. And subsequently, retaliate ang Iran. They launched missiles, drones, among others, hitting at the various cities of Tel Aviv, Haifa, and even Jerusalem. Ngayon, pumasok ang Amerika, and they sided initially with Israel upang tapusin, wasakin ang mga Iranian nuclear facilities. Para perhaps sa tingin nila, para mahinto na ang pag-aaway ng dalawang bansa na hindi maka-develop ng nuclear arms ang Iran upang kanyang bigyan tugon yung kanyang deklarasyon na they want to wipe out Israel from the face of the earth. So, in due course, alam natin, President Donald Trump engineered a ceasefire. And so far, the ceasefire is holding. And that's very good because if the war between Israel and Iran will continue, this can escalate into a broader regional or even a global nuclear war. Yes. So, manalangin po tayo na sana mabigyan na ng solusyon itong away ng great nations, na very religious, na matapos na ang kanilang himagsikan and they start repairing relations and live a good life according to their beliefs and their positions. Oo nga minsan ko nakita, nag-iiyak yung mga Iranian sa nangyari sa kanila. At alam naman po natin, yan po ay depende yan, di ba Kuya Manny, sa leader na nagpapatakbo ng bansa, di ba? Kagaya po ng nangyari sa Israel. Ang nangunguna po dyan yung leader din kung bakit umatake sila. At yung Iran din ay ganun din. Sa ganitong pagkakataon, Kuya, anong sa tingin mo ang mas magandang dapat gawin? Kasi alam mo, marami tayong mga kababayan ang nangangamba dahil marami rin tayong mga nakatagong, di ba, nakatagong gamit mula sa Amerika na parang ginagamit nila sa sa training, di ba? Pero hindi kaya tayo madamay kung sakasakaling magtuloy-tuloy. Halimbawa, kagaya nito, salamat tayo sa Panginoon na rin dahil hindi na nga natuloy, and hoping wag nang magbago ang isip ng dalawang kampo na kung saan sila po ang nagkaroon ng gulo, Ako Manny, ano sa tingin mo? Paano tong mga gamit na narito sa Pilipinas na marami rin pong mga kababayan natin ang nangangamba dahil pagka nagkaroon na naman ng pagsiklab ng digmaang pandaigdig, baka magtuloy-tuloy to at madamay din tayo na hindi naman talaga yan ang intensyon ng Pilipino, di ba? Yes, but before I answer your second question, let me answer the first comment. Okay, sir. Nakakalungkot po dahil there are 40,000 to 50,000 Filipinos in Israel. Opo. Working as caregivers and in the medical field, among others. Sa Iran naman po, there are about 1,200 Filipinos. Okay. And man po natin sa mga balita,
na meron ng mga nasaktan na mga Pilipino. But marami naman sa kanila ay ayaw bumalik muna dito sa Pilipinas because so far, very minimal naman yung mga casualties, except on the part of Iran, no? When it runs in 2000. Now, with regards to the leadership of Israel and Iran, maraming nagsasabi na si Prime Minister Benjamin Netanyahu ay parang may propensity to engage in war. As a matter of fact, yung ginawa niya was a preemptive strike, ano? And many Arab nations and many nations across the world were actually opposing or rejecting its premise that he needed to attack Iran, for the purpose of securing the safety and security of the state of Israel. Yes. Ang problema din kasi, Judy, ang Israel, meron siyang nuclear arms. That is a common knowledge, no? Opo. Yes. They developed this as early as 1970s. Ngayon, ang Iran is trying to develop their capability, no? For they claim for peaceful nuclear purposes, as well as there are speculations that they are trying to develop nuclear armament. Okay. Now, the problem there is itong dalawang magigiting na mga bayan na ito na very religious pa naman. One is Jewish, one is, follows the Shiite faction of the Islamic faith, ay talagang ang hatred napakataas, ano? Yes. Although in the past, they were friends. Ngayon, yung tanong mo na kung mag-harbor tayo dito ng mga armaments, no? For our defense, wala sigurong problema yon. Because it is our right, no, to defend our national sovereignty and territorial integrity, of our challenged republic. Okay. However, if other nations, let's say the United States, brings in nuclear weapons, Yes. And make the Philippines as the staging ground to attack China, then that is something else. Okay, Because Kuya. we will unnecessarily be exposing ourselves to the hazards of becoming a legitimate target Okay, of Kuya our Manny. nuclear Yes. armed superpower neighbor, that is China. Okay, babalikan natin niya Kuya Manny ha kasi magta-time check lang muna tayo pansamantala at salamat po. Mamaya po ibabalik po natin ang ating usapin. Okay mga kaibigan, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po alas 11:46 ng umaga. Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman at syempre babalik natin yung ating nakapanayam, no? Si Kuya Manny. Kuya Manny Lopez, magandang umaga muli. Magandang umaga muli Ayan, sa iyo. Kuya Manny, medyo yes, alam mo, natutuwa ako kasi masyadong wide ang kaalaman mo ukol sa world news. At hindi lang yan, Kuya Manny, marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Pero gusto ko muna, bumati ka muna sa lahat ng mga nakasubaybay rito na kaibigan mo. Bati mo muna sila. Okay, kumusta po kayong lahat? At I hope you're all in good health. At mag-ingat po tayo, magdasal tayo for world peace. Yan, world peace. Nako mga kaibigan, panawagan ko rin yan sa araw-araw. World peace, yan. Laging isa-isip natin, hindi yung sa utak lang natin ay mga taong namumuno sa atin, kundi isipin po natin na world peace para tuloy-tuloy ang pagiging masaya ng ating bansang mahal. Yan, ang Pilipinas. Di ba Kuya Manny? Iwasan na natin yung masyadong differences. Napakahirap talaga, no Kuya Manny? Kasi ako, doon ako sa gitna, neutral talaga ako eh. Pero tayo naman po ay nakikibahagi rin doon sa mga ilang nakakaintindi. Siyempre, Kuya Manny, di man natin maiwasan mag-comment yung iba nating mga kaagapay, di ba? At hindi lang yan, Kuya Manny, batiin ko lang muna si Nanay Akang. Hi, Nanay Akang. Yan. Hello din kay Doc Eleanor. Ayan, Roquel
kay Ma'am Tet. Hi, Ma'am Tet. Thank you so much for joining us. May fun run tayo, Kuya Manny. Dapat mag-join ka with your friends. Siguro padadalang kita na invitation, mag-register na kayo mga kaibigan sa fun run ng DWIZ. Importante yan, Kuya Manny, para naman magkakita-kita tayo sa moment na yan. Ihanda mo ang iyong oras, di ba? Sa August 3 yan, Kuya Manny. That would be fun. Ha? Yeah. Yes, That and would to be be fun. Yes, yes, yes. Oo, at hindi lang yan, Kuya Manny. Maganda na rin na makita ka nila personal dito. At magkasama-sama naman tayo kasama yung mga media friends natin. At hindi lang po yan, anybody can join us dito po sa fun run ng Aliw, DWIZ. O, di ba? Kuya Manny, mag-register ka, please. Importante Sure. na. Yeah. Definitely. Oo, meron naman mga category doon na depende sa gusto mo, di ba? Yung maikse, medyo mahaba ng konti, mahaba-habang takbuhan, ganun lang. At saka guys, hindi naman ito kailangan pilitin natin yung galing natin. Yung kaya lang natin, doon lang tayo sa fun run. Importante ito, Kuya Manny, ha? Yung fun run kasi... Ilang kilometers ba yan? Marathon ba yan? Or slow walk? Hindi po. Depende ho yan sa sitwasyon na gusto po ninyo. Meron naman po akong invitation, padadala ko na lang sa iyo para maintindihan mo. And you can invite also your friends, lalo na yung mga mahilig makipagbangayan. Di ba yung mga taong mahilig makipagbangayan sa panran, tatahimik sila? Hindi, kasi pag naalala mo mag-fun run, yan yung point na yung parang gusto mo maging malusog ka na. Dun yung thinking mo ba mag-iiba na di ba? Hindi yung galit mo kung sino-sinong mga tao ang iyong pinagagalitan. Sabi nila, Kuya Man, naniniwala ka ba na kapag ikaw daw ay magagalitin, ikaw daw po ay nakakaranas ng anxiety? Do you agree? Yes, that's the reason magalit ka sa mundo. I think love is the better solution, di ba? Universal love and caring for humanity, for your fellow men. Opo. Kaya nga, Kuya Manny, in-encourage ko kayo with your friends. You can join us. Basta importante, meron naman nung nakalagay dong email address na pwede po ninyong padalhan. O kaya naman, kung gusto nyo, pwede tayong makisuyo rito sa ating stasyon. Basta yan po ay grupo. Actually, ang organizer po is the group ng DWIZ. Yan. Importante ito, Kuya Manny, kasi ito yung bagong grupo na kung saan dapat mo kaming makasama. Di ba? Ayan. Join us and... Yeah, oo. August 3 pa naman yan, pero kailangan within this week or next week ay magkaroon na tayo ng registration. At yan naman po ay may karampatang amount naman yan to join. Depende ho sa gaano kalayo ang takbong gagawin mo, di ba? Takbo lakad, pwede na yun. Ako, lakad lang ako. Hanggang doon lang ako sa 3 kilometer, di ba? Pwede ba magdala ng e-bike? Ay, baunin mo yung e-bike. Kaya lang, baka hindi mo na mabitbit pa uwi yan. Manakawang ka. Mahirap. Sasabihin, hindi mo kailangan yan. Di ba? Ano, kuya? Sure na? Game na tayo sa fun run? Yan. At habang, Kuya Manny, huwag ka na mag-isip, okay na. Siguraduhin mo yan. Mm-hmm. Okay, at hindi lang yung Kuya Manny, gusto ko lang batiin si Captain Rolly Durana. Ayan, yung mga friendship natin na laging nanonood at nakikinig dito. At syempre mga kaibigan, alam naman ho natin yung iba dyan ay busy ngayon, hindi nakakapanood ng live. Pero po, nakakapanood po sila ng replay doon sa mga sa mga application na kung saan meron kami, di ba? So mga kaibigan, lahat po yan, libreng-libre nun ninyong mapapanood. At hindi lang po yan, pagbati na rin pinapaabot natin kay Kuya Michael Delara, Dave Fajardo, Aileen Valimento, Mentor June, Mentor June Junior, of course, Afus, ayan, okay. At hindi lang yan, si YMPM, Diego Magpantay Jr., hello po. Nako, paumanin, di tayo nagkikita, sir. Pasensya na po. At of course, hello din kay Canilo Tayag. Yan. Yung mga natin, laging talaga naman, pati sa mga taga-Australia, taga-Japan, taga-US, taga-Kuwait, yan, taga-Qatar, lahat kayo, mga sadik. Alam nyo ho, kami po ang magpapasaya sa inyo. Panoorin nyo ho lahat ng mga programa dito. And not only that, hello din kay Teresita Marcelo, ayan, Shinzo Spike,
Salamat sa inyo. At saka yung mag-join, pwede ho kayong makipag-ugnayan kay Victor Bonanza Salonga kasi siya po ang isa sa mga coach natin, atleta ko ho yan at napakasipag po mag-coordinate sa inyo. Join us. And not only that, hello din kay John Landin, Zafra family, Stella Anastasia. Of course, yung mga friendship natin, Kuya Manny, hindi na natin lahat mababate. At alam mo naman, marami tayong mga kaibigan na nanonood ngayon. Hello din kay Tin Gonzales. At sa lahat, sa inyong lahat, mabuhay po kayong lahat. Okay, Kuya Manny, alam mo, sa pagpapatuloy, since na sinabi mo na, na hindi naman delikado, di ba, Kuya Manny, na tayo po ay maging bahagi ng gulo, siguro doon tayo mag-isip ng ikabubuti. Yan, ikabubuti ng ating bansa. Kuya Manny, are you still there? Yes. Actually, I think, Judy, we are in very critical times. Yes. Ang mundo natin ay magulo. Hindi lang ang problema ang katatapos. Sana tapos na, no? Opo. Ang problema ng Israel at Iran war. The war in Ukraine against Russia, it's still ongoing. Oh. No? Katatapos lang ng Pakistan-India war and ang simmering conflict dito sa ating lugar, sa South China Sea at sa Korean Peninsula. And of course, the very hot issue between China and Taiwan. Opo. All of these are hazards, no? Mga regional conflicts that may escalate into a broader global conflict where the use of nuclear weapons will become a reality, no? So ang gusto ko lang talagang ipahatid sa ating mga kababayan na magdasal po tayo, magplano tayo, and let's prepare for any eventuality. Yung pong paghandaan po natin yung tinatawag na 72 hours emergency disaster kit. Kailangan po kumpleto tayo niyan, tubig, pagkain, medisina, preferably meron kayong radyo so you could listen to Juby, no? Kahit na meron ng gera. At yung mga ibang items na kinakailangan natin upang mag-survive during the first 72 hours of any conflict. Yan. Now, we are actually, we would like to call on the National Security Council, nabanggit mo si Bishop Nilo Tayag. Nagpaplano kami na mag-convene ng People's Security Council upang mapag-usapan ang mga kailangang paghahanda sa mga posibleng darating na sakuna, mga man-made disasters, and in the event that one nuclear bomb is exploded anywhere in the world, no, in the different regions, it could spark a global war. So, pag-ingatan po natin, magdasal po tayo, magplano tayo, maganda po tayo for this eventuality. Because we are living in very critical times. Apo. And the biblical prophecies, no, basahin po natin yan, parang na-predict na kung ano mangyayari. Okay, Kuya Manny, maraming salamat po sa oras ninyo at sana sa susunod din ay matawagan ko po kayo. Thank you very much, Judy, for giving me this opportunity again. Okay, salamat po ng marami. Yan po si Sir Manny S.D. Lopez, ang isang political analyst. At syempre mga kaibigan, muli po, no, gusto ko lang pong pasalamatan ng buong pamunuan ng DWIZ, lalong-lalo na ang Aliw DWIZ News. Yan, maraming salamat po sa inyo. At dahil sa inyo, alam nyo na, yan, napakarami nating pagpapala dahil kayo po ay laging nakaantabay sa mga humihingi ng tulong sa inyo. Mabuhay po at antabayanan po natin ang susunod na programa, ang Balitang Bayan. Walang iba kundi ang napakatahimik, mabait. Yan, at talaga namang hindi natin matatawaran ang kanyang
napakagandang boses. Let's welcome Sir Drew Nasino. Muli po, ako po mga kaibigan, si Miss Jovi de Guzman, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Sana po, samahan niyo ako hanggang kailan na narito rin si Attorney Ferdy Topacio. Maraming salamat and I love you all. Bye! Yahoy! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr.